Ayon sa kasulatan, umabot sa 1/4 ng mga anghel sa kalangitan ang ipinatapon dito sa kalupaan. Ngunit 7 ang katangi-tangi dahil sila ay ang tila ba katumbas naman ng 7 mga arkanghel. Sino-sino nga ba ang tinagurian na ang 7 prinsipe ng impyerno? Si Belfegor ang tinagurian na ang demonyo ng apoy. Siya rin ay ang simbolo ng katamaran ng mayroon ang sangkatauhan. Bago pa ito naparusahan, si Belfegor ay ang arkanghel na si Belfagel. Sa panahon ng digmaan ng langit, hindi ito sumama kay Satanas. Ngunit hindi rin ito sinuportahan ng mga anghel ng Panginoon sa pagpuksa sa mga kasama ni Lucifer na nag-aaklas laban sa Diyos Ama. Kaya naman dahil hindi siya kakampi, kasama ito sa mga ipinatapon at pinaalis sa kalangitan. Si Azazel. Si Azazel, hindi gaya ni Belfegor, ay talaga namang sumama kay Lucifer. Ito ay sa pag-aaklas laban sa Diyos Ama. Nang matalo sila, isa ito sa ipinatapon paalis ng kalangitan. Ito ay namuhay at nakipagniig sa mga mortal na kababaihan. Ang mga naging supling ni Azazel ay ang mga higante na tinatawag na mga Nephilim. Ang lahi ni Azazel ang dahilan kung bakit nagpadala ang Panginoong Ama ng baha na dinanas nila Noah at ng pamilya nito. Ito ay upang ang kalupaan ay tuluyan ng linisin. Si Azazel ay ang demonyo na simbolo ng galit at pagkamuhi. Si Mammon, isa pa sa mga kasama ni Lucifer na ipinatapon paalis ng langit ay si Mammon. Kilala ito bilang isang maladiablong nilalang na ang simbolo naman ay pagiging ganin. Isa sa mga simbolo ni Mammon ay ang salapi o ang pera. Ayon kay Jesus na isa sa ugat ng kasalanan ay ang salapi. Kaya naman hindi maaaring sambahin ng isang tao ang Diyos kung ito ay ganit sa salapi. Si Beelzebub. Sa mga sinaunang mga tao, kilala nila itong si Beelzebub bilang ang anito ng pagiging mayabong o mapunla. Ngunit ang totoong simbolo ng demonyong ito ay ang mga langaw. Kaya naman siya ay ang diablo ng peste. Kilala itong si Beelzebub bilang isa sa pinakamakapangyarihang demonyo. Sa lakas nito ay kasunod niya si Lucifer. Sa pesteng kanyang isinusugo ay kinakain nito ang lahat. Uubusin nito maigi ang lahat ng madaraanan nito. Kaya naman si Beelzebub ay ang diablo ng pagiging sugapa. Si Asmodeus. Isa pa sa pinakamakapangyarihang demonyo ay si Asmodeus. Siya ay ang hari ng Sodoma nang ito ay tao pa. Ang Sodoma ay kilala rin bilang ang syudad ng kasalanan. Ang haring ito ay ang bumubuyo at umaakit sa mga taga-Sodoma upang gawin nila ang mga bagay na hindi naman kaaya-aya sa paningin ng Diyos Ama. Kaya naman sa galit ng Panginoong may likha ay winasak nito ng tuluyan ang bayan at ang tanging nakaligtas lamang ay ang pamilya ni Lot baliban sa kanyang talipandas na asawa. Na-promote itong si Asmodeus sa impyerno bilang ang diablo ng tawag ng laman. Ang Leviathan, ang nakakatakot na nilalang na ito ay nananahan sa kailaliman ng dagat ng Mediterranean. Sa kasulatan ng Jobs, makikita ang pagsasalarawan sa nilalang na ito bilang tila ba isang dragon sa karagatan. Ang dambuhalang diablong ito ay ang diablo na sumisimbolo ng inggit, si Lucifer. Ang itinanghal na ang pinakaugat ng lahat ng kasalanan na gaganap at magaganap pa ay walang iba kung hindi ang isa sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel noon. Ito ay si Lucifer. Pinangunahan nito ang rebelyon o pag-aalsa laban sa Diyos Ama. Ngunit sa lahat ng kagandahan at halos kaperpektuhan nito sa kanyang paningin ay nagsimula na ito na magmalaki. Sa tingin ni Lucifer, kapantay na niya ang puon na lumikha. Sa pag-aklas na ito ay tinalo naman sila ng puwersa ng arkanghel na si Michael. Kaya naman sila ay pinatapon galing sa langit papunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sa kalaliman at kadiliman na ang 7 prinsipe ng impyerno ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Hesukristo at sa isa pang huling pagkakataon at minsan pa ay mag-aaklas na namang muli sila. Gamit ang Antichrist, umaasa sila na sa pagkakataong ito sila na ay ang maghahari sa sansin